Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arnel. Taong 1957, Sultan Kudarat. Napabuntong hininga si Arnel nang makita ang bayaw sa kusina. Nagluluto ito, naghahanda para sa kaarawan ng anak. Hindi maiwasang makaramdam ng galit dahil magmula nung sanggol ang bata, ngayon palang nagpakita. Bukod dito, may kahina-hinalang kilos noon na parabang inaayawan ang yumaong ina. Balita pa, ito ang dahilan kung bakit piniling umalis. Hindi malinaw ang rason. Kuya, nandito ka na pala. Pumasok ka sa loob oh. May dalang merienda si Kaloy. Medyo matagal pa maluto yung pagkain eh. Tanghalian pa natin makakain yun. Maaga ka palang bumalik. Sabi mo kasi mamayang hapon pa. Hoy Lorena, huwag mo sabihin kaunting lambing lang napatawad mo kaagad. Tandaan mo tinalikuran ka ng hayop na yan. Tapos ngayon pinapasok mo sa bahay. Baka nakakalimutan mong tahanan ko do. Palisin mong pesteng yan ngayon din. Kuya, awat naman na. Kapag narinig ka ni Bugoy magtatampo yun kaarawan ng bata. Hiling niya na makasama ang tatay niya. Kaya sana pagbigyan mo ngayon lang naman eh. Napabuntong hininga si Arnel. Pagdating sa pamangkin, hindi pwedeng tumanggi. Gayunpaman, hindi kayang harapin ang bayaw kung kaya't nagtungo ng tindahan at doon tumambay. Habang mag-isang tumutunganga, nasipat sa kakawyan ang imahe ng nilalang. Malabo, pero batay sa hubog ay parang tao. Gayunpaman, hindi pinansin sa pag-aakalang namamalikmatadlala ng kalasingan. Nagpatuloy sa pagtungga hanggang sa muli na namang nagip. Binaliwala, pero masyado itong mapilit. Kahit saan tumingin nakikita pa rin. Kinalabit ang tindero. Tinuro ang direksyon ng nilalang, kaso wala itong makita. Natawa na lamang, sa isipan pinaglalaroan ng paningin. Nakaidlip sa tabi, sa hindi malamang dahilan biglang sumagi ang imahe, nakaamba sa bintana ng kwarto kung saan pinapanganak ang bunsong kapatid, si Lorena. Walang kumadrona ng sandaling iyon dahil biglaan at disoras ng gabi. Tanging ina lamang ang naroon. Mano-mano hanggang sa nailabas ang bata. Subalit hindi lang yon ang pumukaw ng atensyon ni Arnel, kundi maging ang nilalang sa labas. Hindi lang aswang ang nakikita. Merong mga elemento na nakalambitin sa mga puno. Nagliliit ang figura ng nilalang sa lupa. Lahat ng ito ay nakatitig sa bata na parang may binabalak. Naglalaway, mababaka sa bawat muka ang pambibiktima. Subalit wala sa mga ito ang nagtagumpay nang naghamon ang imahe. Sa isang kurap naging malinaw ang itsura. Maputi ang mga mata, mukha ng matandang babae. May kaitiman ng balat at merong usok na nakapalibot. Bumubuka ang bibig pero hindi marinig kung ano ang sinasabi. Tumugon ng pagwawala ang umaaligid na mga nilalang. Maya-maya pa, isa-isa sa pagsugod. Ngunit sa kumpas ng kamay ay naglaho ang lahat. Lumingon ito kay Arnel. Ang puting mga mata ay dahan-dahang nagkulay itim. Ilang sandali pa, naliligo na ng itim na likido. Pag-angat ng tingin na sa harapan ng halimaw, bigla siyang sinakal. Maigpit hanggang sa hindi makahinga. Sa punto na kinapos, biglang nakaramdam ng malakas sa sampal. Pagkamulat ay bumungad si Mang Jojo, tindero ng tubaan. Ayos ka lang ba, Arnel? Binabangungot ka. Kinabahan naman ako. Ang tagal mong nagising. Inabutan siya ng tubig ni Mang Jojo. Nang may masmasa ng binata, kinausap ang matanda.
Si Mang Jojo ay hindi lang tindero ng tuba. Matalik din itong kaibigan ng yumaong ina. Kababata. Maraming alam na sekreto, hindi sinabi sa kanilang mga anak. Walang pagdadalawang isip na nagtanong sa buhay ng ina. Sa kabutiang palad, kusa na itong nagkwento kumpara dati na hindi nagsasalita. Sa pagsasalaysay ni Mang Jojo, ang ina ay hindi pangkaraniwan, hindi ito manggagamot, hindi rin albularyo, hindi rin manunugis ng anumang elemento. Pero may tinataglay na karunungan at higit sa lahat ay may diwatang gabay. Walang eksaktong paglalarawan dahil hindi personal na nakita ng matanda ang etnidad. Pero duda si Arnel na ito ang nagpapakita sa kanya na imaheng biglang lilitaw. Dagdag pa nito, merong bato na bigay ng diwata sa ina na nagtataglay ng kakayahan. Naalala ni Arnel ang bato. May habak ang ina na ito ang palawit. Minsan na rin naranasan ang bisa nung nagkasakit. Ito ang ginamit na panglunas tuwing may karamdaman ang pamilya. Dahil napag-usapan, nakuryoso ang binata sa bato. Nagmamadali sa pag-uwi at hinanap ang kinalalagyan. Kaso walang ideya kung nasaan ito ngayon. Anong meron? Bakit mo hinahanap? Wala ka namang interes tungkol sa mga ganyang bagay Napag-usapan namin ni Mang Jojo. Naisip ko lang na alamin kung ano yun. Siya nga pala, pakibakante ang kabilang kwarto Ilabas mo yung nakatambak dahil lilipat ko doon ng mga gamit ni nanay. Mamaya pagkatapos kong magligpit. Kaarawan ng pamangkin mo pero wala ka. Puntahan mo yun Siguradong nagtatampo yan. Sa galit sa bayaw nakalimutan ang mahalagang araw. Pinuntahan ng bata pero napahinto. Nakitang kasama ang ama. Hindi napigilan ang galit. Kahapon ka pa nandito Hindi ka pa uwi. Umalis ka na bago ako maubusan ng pasensya Bugoy, pumasok ka na muna sa kwarto. Mag-uusap lang kami ng magaling mong ama. Ano bang problema mo? Palagi na lang mainit yung ulo mo sa akin Inaano ko ba? Nagtatanong ka ba? Nakalimutan mo ang ginawa sa kapatid at pamangkin ko? Hoy, matagal ka nang wala sa buhay nila tapos ngayon magpapakita ka. Ang kapal naman ng mukha mo. Malambot ang puso ni Lorena dahil gusto niya maging kompleto ang pamilya pero ako, hindi ko matatanggap ang pagbumuka mo rito. Umalis ka sa pamamahay ko. Arnel, pwede bang isang tabi natin yan? Nandito na ako, babalik na ako sa pamilya ko. Huwag ka mag-alala. Kapag nakahanap ako na malilipatan, alis ka marito sa bahay mo. Ang kapal talaga ng mukha mo Sa tingin mo ba ganun lang yan? Ilang taon kang nawala. Hindi ka nga nagpakita nung pinanganak ang bata tapos ngayon, bigla kang lilitaw para sabihing babawiin mo sila. Hoy, kaya kong buhayin si Lorena at ang bata. Mabuti pa umalis ka na. Katulad ng ginawa mo, responsable ka naman Huwag mo kong husgahan dahil wala kang alam. Sige, total pinag-uusapan na natin ngayon. Sasabihin ko ang dahilan kung bakit ko piniling umalis. Dahil yun sa nanay mo. Hindi makapaniwala si Arnel nang ipagtapat ni Kaloy ang katotohanan. Katulad niya, may nakikita itong imahe na palaging nakasunod sa yumaong ina. Ang kaibahan lang, malinaw na nakikita ni Kaloy ang itsura. Dahil hindi nakayanan ang takot, piniling magpakalayo. Isasama sana ang mag-ina, kaso ayaw humiwalay ni Lorena. Maayos ang usapan ng mga ito, bagay na hindi sinabi ng kapatid. Ang katotohanan, may pag-uusap, pagkikitang naganap na lingid sa kanyang kaalaman. Napukaw ang atensyon ng binata, hindi napigilang mag-usisa kung ano pa ang nalalaman sa ina. Magmula nung araw na pumunta ako rito, sa unang gabi nagpakita kaagad yung halimaw Nung una akala ko namamalikmata lang ako. Pagtingin ko sa kusina, nagkakape si nanay. Kinakausap yung halimaw. Nagsunod-sunod yun Kahit sa labas nakikita ko pa rin.
Kinausap ko si Lorena, sabi niya, gabay daw ng nanay niyo. Sa takot ko, nakiusap ako na lumayo muna. Hindi ako sanay manirahan sa isang bahay na may kasamang ganun. Ikaw ba, hindi mo ba alam ang tungkol dito? Sa katunayan, saka lang napansin ni Arnel ang tungkol dito noong namatay na ang ina. Magmula sa araw na nailibing, dito nagsimula ang pagpapakita ng nilalang sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap magkasama na hinalungkat ang mga gamit, patuloy na hinahanap ang bato. Natigilan ng mapansin ang paghampas ng mainit na hangin. Katulad ng inaasahan, muling lumitaw ang imahe. Sa puntong ito, malinaw na bumungad ang tunay na itsura, kagaya ng napapaginipan nung nakaraan. Nakalutang, nakadungaw sa bintana. Dumako ang tingin ni Arnel sa direksyong tinitignan nito. Sa pagiging kuryoso, hinalungkat ang pinakailalim ng aparador. Hindi makapaniwala dahil naroon ang bato. Sa sandaling nahawakan, dumaloy ang malakas na bultahe. Paglingon sa bintana, wala na ang nilalang. Dali-dali itong binalot. Kinausap si Lorena tungkol dito. Nung una ayaw umamin pero kalaunan ay nagtapat din. Nasabi na sa akin ni nanay ang tungkol dyan. Ang sabi niya, ako daw ang susunod na tagapangalaga ng bato. Siyempre hindi ako pumayag, no? Hindi naman ako naniniwala sa mga kapangyarihan na yan. Gawa lang yata yan ng maraming nalalaman kaya kung ano nung naiisip ni nanay. Hinanap mo yan? Huwag mo sabihing naniniwala ka. Yung diwata na gabay ko, no? Nakita mo ba? Hindi, pero may nararamdaman akong kakaiba. Magmula nung sumakabilang buhay si nanay, ewan ko, bigla na lang akong may nakikitang anino eh. Yung ba yung diwata? Aba malay ko, hindi ko rin maintindihan bakit may ganito si nanay eh. Anong dahilan? Ako pa ang tinanong mo wala nga akong alam sa ganyan. Siguro, may kaibigang diwata si nanay, tapos saging gabay. Ewan, kinalimutan ko na yung ganyan eh. Ang hirap kasing intindihin. Napabuntong hininga si Arnel. Sumasakit na rin ang ulo, kung kaya't ibinalik sa pagkakatago ang bato. Nang mga sumunod na gabi, sunod-sunod ang pagpaparamdam ng gabay. Kung minsan pumapasok sa panaginip, nagpapakita ng mga eksena katulad ng pananalakay ng iba't ibang elemento, aksidente at iba pang hindi may paliwanag na kaganapan. Kahit sa paglalakad sinusundan si Arnel, bigla na lang lumalabas kung saan-saan. Maging ang bayaw na si Kaloy, ganun din ang karanasan. Nang magkasundo, nagpa siya ang dalawa na dumulog sa albularyo upang ipakonsulta ang kaganapan. Pagkakita pa lang sa bato, nag-utos ang albularyo na itapon kagad. Ang sabi, isang malakas sa sandata laban sa anumang elemento ang hawak na gamit. Hindi pwede basta na lamang ipakita kung kanino. Pinaliwanag nito ang kaparehong sitwasyon ng kakilala. Ang nararanasan ay normal lamang para sa mga taong malapit sa orihinal na tagapangalaga. Lalo na kung hinihiling ang kaligtasan ng mga ito. Lumilitaw bilang babala na may mangyayari. Inutos ng albularyo na balikan ang mga panahong nagpapakita ang gabay. Dito napagtaw ni Arnel sa mga sandaling iyon. May mga aksidente na kamuntikan siyang masangkot. Ganon din si Kaloy. Kaso nga lang, may isang bagay na hindi maunawaan ang binata. Ang kusang pagpasok nito sa panaginip. Sagot ng albularyo na meron itong ibang kahulugan. Ang ibig sabihin, siya ang susunod na tagapangalaga ng bato at siyang gagabayan ng diwata. Hindi nakasagot si Arnel. Kinilabutan ng marinig. Kagad siyang tumanggi. Sino ba naman ang gugustuhin na palaging may nakabuntot na halimaw? Si Kaloy na lang ho. Ayoko ho niyan. O bakit ako? Ikaw yung pinili tapos ipabasa mo sa akin. Lalong ayoko niyan.
Ano ba kayong dalawa? Hindi nyo na ginalang ang gabay na diwata. Swerte kayo dahil kayo ang pinili. Tapos gaganituin nyo lang. Mga batang ito, iho, sasabihin ko, hindi matatakasan ang anumang nakatadhana. Anumang iwas, mangyayari at mangyayari ito. Teka, sabi ni nanay, kapatid ko ang susunod. Bakit ngayon sinasabi niyong ako? Dahil ikaw ang pangalawang pinili, iho. Kapatid mo ang una, kaya nung pinanganak siya, nakabantay ang gabay. Sumalakay ang iba't ibang elementong kalaban, ngunit paglipas ng panahon nagbago ang desisyon. Ikaw na ngayon ang pinili. Kung ako sa'yo, tanggapin mo ito ng buong puso. Huwag kang matakot sa ideya na makakarap ng sino-sinong halimaw. Isipin mo ang tiwalang ibinigay ng gabay sa'yo. Hindi sila pipili ng taong walang silbi. Sa kaso naman ni Kaloy, pinoprotektahan lamang ayon na rin sa kailingan ng yumao mong ina. Ay sus, kinukonsensya niyo lang ako eh. Manong pasensya no ha. Hindi ko matatanggap ang tadanang to. Pakisabi na lang kamo sa gabay na diwata. Huwag kang magsalita ng tapos. Mahirap kalabanin ang nakatadhana. Kapag nangyari na, balikan mo ko. Wika ng albularyo, sabay pukol ng makahulugang tingin. Pagbalik ng tahanan, napaisip si Arnel sa lahat ng bagay. Hindi akalain na ganon ang matutuklasan. Hinamon ang gabay. Inutusang magpakita para malinawan, subalit hindi ito lumitaw. Ganun. Kapag ako ang tatawag, ayaw mo. Pero kapag ikaw bigla ka na lang magpapakita, mananakot ka ba? Kung naririnig mo man ako ngayon, asahan mo hindi ako papayag na maging tagapangalaga ng bato. Kunin mo to, maghanap ka ng iba. Wala na si nanay. Wala rin kaming interes sa ganitong bagay. Kaya kung pwede lang umalis ka na sa tahanang ito. Inilibing ni Arnel ang bato. Naisip na sa pamamagitan nito, mababago ang nakatadhana. Naging kampante dahil sa mga sumunod na linggo. Hindi nagpakita ang gabay. Wala na ring pagpaparamdam. Nagpatuloy sa buhay. Bumalik sa lungsod para magtrabaho. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod ang nasaksiyang aksidente. Sa kalsada, sa gusali na tinatayo, sa daan, sa tahanang tinutuluyan, at kung saan-saan mapadpad. Swerteng maituring dahil magaganap bago siya dumating sa lugar o ilang minuto bago nakaalis. Sa pangyayaring ito, nakapag-isip-isip ang binata sa sinabi ni Mang Ino. Tinanggal din sa isipan dahil hindi makakapayag na pasukin ang ganong klase ng buhay. Kaso nga lang, binabagabag sa sunod-sunod na kaganapan. Buwan ang lumipas, pilit inisip ni Arnel na nagkataon ang lahat. Subalit sa puntong ito, nasangkot sa kaguluhan. Sa hindi malamang dahilan, dinakip ng hindi kilalang grupo. Pinaratangan na nagbebenta ng pekeng medalyon. Magkakakilala ang ibang dinakip. Sadyang nasali lamang siya. Walang nagawa dahil armado ang mga ito. Ilang sandali pa, nagsalita ang kinikilalang leader ng grupo. Libo-libong pera ang ginastos namin para bumili ng medalyon sa inyo. Tapos bebenta ng peke. Kalahati sa tauhan ko nasawi sa laban dahil sa mga walang kwenta yung produkto. Walang bubuhayin sa mga ito. Patayin silang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Arnel. Walang pagdadalawang isip na tumayo at nagpaliwanag. Buong tapang na sinabi na hindi siya kasali pero walang naniwala. Lahat sila kinaladkad sa bundok. Pinailera at isa-isang pinaputukan. Nanginginig. Natatakot. Isa-isang bumagsak ang mga kasama. Wala sa sariling napadasal. Pero hindi sa Diyos ko, hindi sa gabay na diwata. Nang siya na itong babarilin, nagtaka ang lahat dahil hindi pumutok ang armas. May bala, pero kahit anong pilit ay wala pa rin. Sumubok ang iba,
Pero ganun lang din. Hindi nagtagal. Nasipat ni Arnel ang diwatang gabay. Lihim na napangiti sa tuwa. Maya-maya pa ay may sumigaw. Taranta ang grupo sa pagtakas ng matunugan ang paglapit ng mga sundalo. Sa pamamagitan nito, nailigtas ang binata. Matapos mayatid sa tahanan ng militar, napatitig si Arnel sa gabay na nakatindig sa unahan. Lumapit ito sa bintana, kagaya ng palagi nitong pwesto. Hindi nagtagal umihip ang mainit na hangin. Hindi makapaniwala. Ang bato na inilibing na nakapatong sa higaan. Walang ano-ano. Nakarinig ng boses. Hindi malinaw dahil sa lengguwaheng gamit. Nagmumula sa gabay na diwata. Kusa din itong naglaho pagkatapos. Naiwang nakatulala si Arnel. Nagtatalo ang isipan. May parte na nag-uudyok na tanggapin ang bato at ang gabay. May bahagi naman na hindi. Napapabuntong hininga na lamang. Ito ang bumabagabag sa mga sumunod na araw. Palaging nagpapakita ang gabay. Lalo siyang nahihirapang magpasya. Dumagdag pa ang grupo ng rebelde na ngayon ay hinahanap siya. Sa lahat ng dinakip, siya ang natirang buhay. Umaaligid ngayon sa tahanan. Maging si Lorena at Kaloy nagtataka sa nangyayari. Walang pagdadalawang isip na pinaputukan. Tumagos ang bala, subalit walang tinamaan sa kanila. Tumahimik sa labas. Pagtingin ng binata, nakaharang sa grupo ang diwatang gabay. Nawawala sa sarili. Nakayuko. Dahan-dahang lumakad patungong bundok. Pagkarating, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putukan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng gabay, sila-sila ang nagpatayan. Ano ba naman yun, kuya? Sa ginawa mo mapapahamak tayo eh. Mabuti na lang walang tinamaan sa atin. Ano bang pinasok mo sa bayan? Akala ko nagtatrabaho ka. Nasangkot nga lang ako, hindi ba? Malay ko bang aabot sa ganito? Mabuti na lang nandyan ang gabay ni nanay. Hindi tayo pinabayaan. Nakikita mo pa rin ba hanggang sa ngayon? Paano kung tanggapin mo na lang? Sa tingin ko hindi naman siya aalis eh. Kahit may tatanggap sa kanya o wala. Natahimik si Arnel. Walang masabi patungkol dito. Sa paglipas ng mga araw, hindi na maunawaan ni Arnel ang nangyayari. Pagkatapos ng insidenteng iyon, panibagong ganap na naman ang kinasangkutan. Sa puntong ito, patuloy pa rin siyang hinahanap ng lider. Nagkakalat sa lugar ang mga rebelde. Bagaman may mga militar, nagagawa pa ring isahan. Isang hapon papauwi galing trabaho, hinarang sa daanan. Hindi mabilang na armas ang nakatutok. Natataranta sa pakiusap ni Arnel, pero wala ni isa ang nakinig. Desidido ang lahat na patayin siya. Sa kabutiang palad bago magpaputok, lumitaw ang gabay. Muling sumailalim sa kapangyarihan nito ang isipan ng lahat. Kanya-kanya sa pag-atras. Nagtungo sa bundok at muli, umalingaw-ngaw ang putukan. Nang silipin, wala ni isa ang naiwang buhay. Mula kung saan, narinig niya ang boses. Kung tatanggapin mo ang bato, hindi mo na ako kailangan. Ikaw na mismo ang tatalo sa lahat ng makakalaban mo. Sa kabila ng sinabi nito, mas natuon ang pansin ni Arnel sa boses dahil pagmamay-ari ito ng yumaong ina. Tumingin, subalit ang gabay lamang ang nasa paligid. Pati boses ni nanay na gamit mo para mapapayag ako. Hindi ba si Lorena ang una mong napili? Bakit napunta sa akin? Ang iyong ina ang pumili sa babae. Pero hindi ito ang nakalaan para sa bato. Ikaw ang nagustuhan. Ikaw ang inaantay na mag-alaga nito. Hindi sumagot si Arnel. Tumalikod. Lumakad pa uwi. Habang nagpapalipas ng oras sa bakuran,
Dumating si Kaloy. Tumagay ang dalawa. Sa unahan matatanaw ang gabay, pero laking gulat ni Arnel dahil siya lamang ang nakakakita. May katagalan na nung huli kong mamata ng diwata. Nagpapakita pa sa'yo ano? Tanggapin mo na kasi ang alok. Malay mo, magkasundo rin kayo. Umiling si Arnel. Sa ilang dekada na paninirahan sa mundo, hindi lubos maisip ang ganitong bagay. Gusto lamang makaraos sa araw-araw, hindi ang masangkot sa anumang kababalagan. Pagsapit ng gabi ay muling nanaginip. Mas malinaw ang imahe ng bawat eksena. Mga bata na binibiktima ng aswang, mga pasyenteng ginagambala ng iba't ibang elemento. Sa kabila nito, nakita ang pamangkin na si Bugoy. Hindi mamukaan sa dami ng sugat sa katawan. Sa likod nito ay may aswang. Walang pagdadalawang isip na umatake. Bago nagising, huling narinig ay ang pagtawag ng bata. Gabi-gabi, bumabalik ang ganitong panaginip hanggang sa naipit si Arnel na magpasya. Sa takot na mangyari sa totoong buhay ang napaginipan, wala sa sariling tinawag ang gabay at pumayag. Subalit sa puntong ito, ang gabay ang tumanggi. Huwag kang magpasya kung napipilitan ka lang. Muli mo kong tawagin kapag buo ang kalooban mo. Napasanin ang mas mabigat na responsibilidad. Gayunpaman, pagkakataon na mismo ang tumulong sa binata. Habang abala sa pagtatrabaho, nakatanggap ng tawag mula sa kapatid. Binalita ang pagkasangkot ng pamangkin sa aksidente. Nagmamadaling pumunta. Nakita ang tagpong sugatan ng bata. Ganito ang eksena sa panaginip pero walang aswang. Nahulog ito sa construction site, gawa ng paglalaro kasama ang iba pang bata. Dito rin kasi nagtatrabaho si Kaloy. Sa pagiging abala, hindi nabantayan ang anak. Ligtas ang bata matapos malunasan ng sugat. Sa tahanan, nagmamadali sa paghanap ng matataguan nang matanaw ang grupo ng rebelde sa labas. Umalingaw-ngaw ang putukan, pero wala ni isang bala ang tumagos. Pagkasilip niya, ang gabay na diwata ang humarang sa mga ito. Sa isang iglap, nagmarcha palayo at putukan ang kasunod na maririnig. Para sa kaligtasan ng pamilya, nagpasya si Arnel. Buo ang pasyang humarap sa gabay na diwata. Sa pagkakataong ito, formal na tinangkilik ng binata bilang panibagong nagmamay-ari ng bato. Paghawak pa lang ng gamit, nanalaytay sa buong katawan ang lakas. Bumigat ang pakiramdam, nawalan ng malay. Pagkagising nanibago sa lahat, tumalas ang paningin, pandama at pandinig. Bumibilis na rin ang kilos, maayos na daloy ng pag-iisip. Hindi makapaniwala na sa loob ng ilang oras, mararamdaman ang bisa ng bato. Naguluhan pa dahil hindi makita ang gabay. Ilang beses tinawag pero hindi nagpakita. Kasabay nito ang pagbisita ng iilang sundalo bilang parte ng investigasyon sa natuklasang patayan ng rebelde sa bundok. May iilang bala sa paligid at sa bakuran kung kaya't pati sila ay nakwestiyon. Wala namang nakuha laban sa kanila. Pagkalis sa mga ito ay lumitaw ang gabay. Sinundan ang grupo ng militar. Kinutuban si Arnel kaya nagmamadaling sumunod. Kagaya ng inasahan, ginabayan ang mga ito patungo sa kuta ng kalaban. Sumiklab kagad ang labanan. Ang inalala ni Arnel, nasipat siya ng lider ng rebelde. Siya ang hinabol nito. Nagpang-abot sila sa kalagitnaan. Hindi ka pala namatay, hayop ka. Ilang tauhan kong pinadala. Lahat sila sumakabilang buhay. May paraan ka talaga para makaligtas sa kamatayan, ano? Tignan natin ngayon kung sisikatan ka pa ng araw.
Humugot ng granada ang matanda. Baril naman sa kabilang kamay. Maya-maya pinihit ang gatilyo. Sunod-sunod hanggang sa naubos. Laking gulat ng matanda nang hindi tinatamaan si Arnel. Sa galit nito hinagis ang bomba. Sinalo ng binata sabay balibag sa malayo. Doon pumutok. Hindi makapaniwala sa bilis ng kilos nito. Manong uulitin ko, nadamay lang ako sa pagdakip sa mga taong yun dahil nagkataon na nasa iisang karinderya kami. Ano bang alam ko sa sinasabi mong medalyon? Construction worker ako, hindi tagagawa ng kung ano nung peke. Nagrarason ka pa. Gayon pa lang inilantad mo na ang totoo mong pagkatao. Naubos ang bala at hindi ka tinabaan. Mabilis ang kilos mo. Hindi ka pa tinabla ng bomba. Paano mo may papaliwanag ang lahat ng ito? Hindi nakasagot si Arnel. Balak sanang magpaliwanag pero pinigilan sa muling paglitaw ng gabay. Walang pagdadalawang isip. Nakaisip ng paraan para makatakas sa matanda. Nang maghamon ito ng mano-manong away, pinatulan. Walang kahirap-hirap na tinumba. Sa pagbaybay ng daan pauwi, napahinto sa sangang daanan. Sa pagkakatanda, diretsyo lang, pero ngayon 3 ang daanan. Nang mapasulyap sa unhan, sa likod ng naglalakihang puno, rumehistro ang figura ng tikbalang. Litaw na litaw ang nanlilisik na mga mata. Umaangil, nag-aantay na may kumagat sa pain. Tumalikod si Arnel, pero wala pa ring takas dahil sangang daan pa rin ang bumungad. Kahit saan siya tumingin, ito ang nakikita. Pasimpleng tinawag ang tikbalang. Sandali itong natigilan sa ginawa niya. Ganito pala ang gawain ng kagaya mong halimaw. Nag-aabang lang para mayroong paglaruan. Di ngayon na tayo maglaro. Tignan natin kung anong kaya mong gawin. Malakas ang pag-angil ng halimaw. Walang pagdadalawang isip na nagmarcha palapit, sabay atake. Sa isang kurap lang dumami kagad ang kalaban. Grupo ng tikbalang ang nakapalibot sa kanya. Nagbibigay ng mabigat na pakiramdam. Purong kadiliman ang nakabalot sa paligid. Ang nakikita na lamang ay ang nanlilisik na mga mata. Sabay ang atake ng mga ito. Sa kabutihang palad alisto si Arnel, nakakailag sa bawat sugod. Hindi naglaon isa-isa itong tinumba. Puwersahang binalian ng leeg. Inilapat sa mata ang bato ng diwatang gabay dahilan ng pagkabulag. Hindi nagtagal, orihinal na nilalang na lamang ang natira. Iniinda ang pinsala ng paningin. Maya-maya pa ay naglaho na ito. Bumalik na rin sa ayos ang paligid. Nawala ang sangang daanan. Sa nangyari natatawa na lamang si Arnel. Sa tanang buhay, ngayon palang nakakita ng tunay na tikbalang. May kapatid pala akong baliw ngayon ko lang nalaman. Nga pala kuya, magpapaalam ako. Naipagawa ni Kaloy ang lumang tahanan ng mga magulang niya. Doon kami titira. Magtatapos na rin ang klase si Bugoy eh. Kaya itutuloy na namin ni Kaloy ang paglipat. Agad-agad? Wala sa usapan natin yan ah. Baka inaasahan mong ayos na kami ng asawa mo dahil napapadalas ang pag-uusap namin. Ay, masama pa rin ang loob ko sa taong yan. Kuya, para kang bata. Pamilyado kong tao kaya asahan mong ganitong bagay. Bubukod talaga ako, malaki ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Huwag ka nang umindi, buo na ang desisyon ko. Hindi makapalag si Arnel. Tumuloy ang mga ito sa paglipat. Gayunpaman hindi nawala ang komunikasyon. Araw-araw ang tawagan sa telepono. Nang maiwan ang binata, binalot ng katahimikan ng tahanan. Kasabay nito, naalala ang panahong kasama pa ang ina. Nanumbalik ang nakaraan. Napapaisip din kung paano nagsimula ang ugnayan nito sa diwatang gabay
Pagtingin sa bintana, nakadungaw ang nilalang. Napabuntong hininga na lamang dahil kahit anong titig, halimaw pa rin. Paminsan naiisip ko baka demonyo ka eh. Bakit ba kasi ganyan ang itsura mo? Sa mga kwento dyan sa tabi-tabi, maganda ang mga diwata. Ampun ka siguro ano? Imbis na husgahan mo ang itsura ko, mabuti pang maglakad-lakad ka sa labas at upagin mo ang peste ng lipunan. Tinawanan ni Arnel ang sinabi nito. Nagtatampo ang gabay. Kaso nga lang nang marinig ang ingay sa labas, nagmamadali sa pag-usisa. 2 bata ang nagtatakbuhan. Takot na takot ang mga ito. Nang buksan ang pintuan, kumaripas papasok. Hindi nakapagsalita ang binata. Nagulat sa kaganapan. Ilang sandali pa may pag-angil sa labas. Dito umamin ang mga bata. Sumama sa isang matanda. Nakalaunan ay nang bibiktima pala. Pagkasilip bumungad ang nilalang. Panay tingin sa paligid. Hinahanap ang mga bata. Dumiretso ito sa silong. Hindi makahanap ng malulusutan kung kaya't umakyat sa may bintana. Nang umusli ang ulo, walang pagdadalawang isip na tinaga. Nagwala ng nagwala. Nakagalaw pa rin sa kabila ng kalagayan. Nanibago si Arnel sa kalaban. Gayunpaman nagawa pa ring iligpit. Dinala sa malayo ang katawan at doon sinunog sa kalagitnaan. Hindi makapaniwala sa nakita. Natanaw sa kalayuan si Mang Abweg, ang lider ng rebeldeng tumugis sa kanya. Malinaw sa alaala ang ginawa nito ng magkatapat. Siguradong napatay, kaya napapatanong kung paanong muling nabuhay. Sinundan nito ng magsalita ang gabay na diwata. Nakilala ang tunay na pagkatao. Aswang ang matanda at ang ginawa nung nakaraan hindi sapat para tuluyang tapusin ang buhay nito. Ganun naman pala eh. Bakit hindi mo sinabi? Kung pinaalam mo, tinodo ko na sana nung nagkaharap kami. Nabigyan pa uli siya ng pagkakataong mabuhay. Rebelde pa naman yan, tapos aswang pa. Teka, kung aswang naman siya, bakit nag-utos pa ng medalyon? Hindi ba may natural na kapangyarihan ng mga halimaw? Napabuntong hininga na lamang si Arnel. Walang sagot ang gabay sa katanungan. Gayunpaman nilisan ang lugar bago makita ng rebelde. Pagbalik ng tahanan, naroon pa rin ang mga bata. Naalerto dahil nagihingalo ang isa. Pagsuri dito, nagtamo ng malubang sugat sa hita. Bakas ng kagat. Namamaga. Kulay lila. Namumutla na rin ang bata. Ang isa naman ay walang tigil sa pag-iyak. Sa kalagitnaan ng pagkataranta, lumitaw muli ang gabay at tinuruan ng hakbang. Dito naalala ang ina. Mga panahong ginawang lunas ang bato. Ipinatong sa sugat. Hinayaan sa loob ng ilang sandali. Maya-maya pa humupa ang paghihirap ng bata hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Hindi na kontento si Arnel. Dinala ang bata sa pagamutan ni Mang Ino para masigurado ang kaligtasan. Kinagat ng aswang ang bata. Sa lagay ng sugat ay malubha. May ginawa ka ba, Arnel? Naisip ni Ino na magdahilan pero batay sa titig ng albularyo, hindi magawang magsinungaling. Inamin ang katotohanan. Tinawanan pa siya nito. Nakita mo na. Aayaw-ayaw ka pa. Pero tignan mo ngayon, tinanggap mo ang alok ng diwata. Sabi ko sa'yo, huwag magsalita ng tapos. Kumusta naman ang bagong tagapangalaga ng bato? Nagkasundo ba kayo ng gabay ng diwata? May ugali ka pa naman, Arnel. Eto, naninibago pa ho. Hindi ko alam na mapapalaban ka agad eh. May tigbalang, rebelde, aswang.
Bakit ganito si nanay nga nasa tahanan lang naman noon walang ginagawa. Nagpakananay lang sa amin ni isang beses. Hindi ko nakita na nakipaglaban yun kahit kaninong elemento Iba-iba ang kapalaran ng bawat tagapangalaga. Yung nanay mo hindi nakikipaglaban, pero hindi ibig sabihin ganun din ang sasapitin ng susunod sa kanya. Siyempre lalaki ka, kaya isinalang ka talaga sa labanan. O nga pala, nakita ko si Lorena sa probinsya. Doon na pala sila naninirahan. Oy, doon kasi galing si Kaloy. Nagpa siya na doon manirahan. Ano magagawa ko? Pamilya na sila Mas mabuti siguro kung dalawin mo kung paminsan. Delikado ang lugar kung nasaan sila. May mga naninirahan doon. Hindi ko naman sinasabi na punteriya ang pamilya ng kapatid mo. Ang sa akin lang, may sapat kang kakayahan para humarap sa ganitong klase ng lilalang. Lubos-lubusin mo na. Sinasabi niyo ho bang lusubin ko ang kuta ng kalaban? Parang dinala ko na yung sarili ko sa kamatayan. Hindi naman sa ganon, Arnel. Naroon kasi ang pamilya ng kapatid mo. Bilang kaibigan ng yumao mong ina, syempre, tinuring na namin kayong mga anak. Hindi namin maaatim na may mangyaring masama sa inyo. Wika ni Mang Jojo. Naunawaan ang pinupunto ng mga ito. Nang sumagi ang panaginip ng nakaraan tungkol sa pamangkin, walang pagdadalawang isip na bumiyahe papuntang probinsya. Liblib ang lugar. Maraming mga tao na mahirap pakitunguan. Kakaiba ang tingin sa dayong katulad niya. Sa daan pa lang, may nakasalubong na nilalang. Hindi naman ito napansin ang presensya ng tangan. Narating ang tahanan ng kapatid. Sakto lang ang itsura. Ang problema, kagubatan ang nakapalibot. Sa unang gabi pa lang, may napansin na umaaligid. Hindi makatulog si Arnel gawa ng pag-aalala. Pagkasilip, isang tao ang nakatambay sa damuhan. Litaw ang nanlilisik na mga mata. Binantayan itong maigi hanggang sa magkusas sa pag-alis. Saka lang napayapa ang kalooban ni Arnel. Kinabukasan sinuyod ang buong lugar. Nakumpirma ng binata na hindi lang isa ang nakatirang aswang. Malakas ang banta ng bawat isa. Sa kabila ng lahat, isang aswang ang nakaagaw ng pansin. Ang nag-anyong aso kagabi. Kung hindi nagkakamali sa pagkilala si Arnel, ito ay tinatawag na asnig. Isang uri na kawig ng aso, subalit mas malaki at mas payat. May amoy na nabubulok na karne. Kilala bilang agresibo, nag-aabang sa tahanan lalo na kung may bagong dating sa lugar. Nahanap ng binata ang lungga, subalit hindi magawang sumugod dahil hindi ito nag-iisa. Sa muling pagsapit ng kadiliman, bumalik ito sa pag-aaligid. Napapatanong na rin si Arnel kung hindi ba nito alam na meron siyang gamit. Kung mag-abang para bang hindi natatakot. Maya-maya pa bigla itong nawala sa pwesto. Sunod na napansin ang tunog ng paggapang sa silong. Binuklat ni Arnel ang sapi ng kanyang sahig. Lumantad ang likod ng nilalang. Punterya nito ang kapatid na si Lorena. Tulog na ang lahat kaya maingat ang kilos sa paglabas. Lumitaw ang gabay. Nakiusap si Arnel na linlangin ang aswang at dahil sa malayo, sumunod naman ito. Biglang tumakbo ang nilalang. Sinunda ng binata. Huminto sa may bakanting lote. Halata sa kilos na naguguluhan kung paanong nakarating doon. Oras ng pagtulog kaya sana natulog ka na lang. Nagbay-bay ka pang hayop ka. Malas mo, doon ka sa tahanan ng kapatid ko napadpad. Wika ni Arnel habang sinusukat ang galaw ng kalaban. Mabilis ang kilos nito at sumugod. Gumagante si Arnel pero palaging nahuhuli. Mabuti na lang nakatuon ang pansin ng nilalang sa kanya
kaya hindi na isipang tumakas. Panay sugod ito. Atake ng atake at nangangalmot. Idagdag pa ang mahabang dila na nagpupumilit kumapit. Nang mahawakan ito, walang pagdadalawang isip na pinutol. Pumalahaw ang angil. Naalerto ang binata dahil parang nagtawag ng kakampi. Kagaya ng inasahan, mula sa hindi kalayuan lumitaw ang mga anino ng kauri nito. Kagad bumalot sa hangin ang bigat ng presensya. Sabay na umakbang. Subalit bago pa makalapit ay unti-unti ding umatras. Nakatitig ang mga ito sa likuran ni Arnel. Takot ang makikita sa mga mata. Nag-anyong tao ang isa, subalit na natili sa madilim na bahagi. Ipagpatawad mo ang kilos ng kauri ko, binata. Bata lamang siya. Hindi pa nakubog ang pag-iisip. Pagpasensyahan mo na, paparasahan ko na lang. Sinulya pa ni Arnel ang gabay na diwata. Ito ang tumakot sa mga kalaban. Sige Manong, siguraduhin mo lang na matuturuan ng maayos ang bawat nasasakupan mo. Tandaan na kapag umulit ang isa sa kanila, hindi ko napapalampasin. Sana nagkakaintindihan tayo. Walang problema, iho. Nauunawaan kita. Muli, patawarin mo ang padalos-dalos na kilos ng kauri ko. Dahan-dahang naglaho ang mga ito sa kadiliman. Kahit hindi na makita, narinig ni Arnel kung paano itong saktan. Hanggang sa bumaling na siya sa gabay, hindi na sana nakikita rin pala ng kalaban ang presensya nito. Sa simpleng pagtitig, lusaw ang bangis. Naging maamo sila. Humingi pa ng tawad sa kanya. Gayunpaman hindi nagpakampante lalo na may iba pang lahi ng aswang sa lugar. Nanatili sa tahanan ng kapatid. Pumayag ito para may magbantay kay Bugoy. Wala pang pasukan, kaya inabala ng bata ang sarili sa pakikipaglaro. At upang hindi maburyo, pinagkaabalahan din ni Arnel ang gawaing bahay. Habang nag-iigib sa talon, nakasalubong ang kalaro ng pamangkin. Nagsumbong na may nangyaring masama sa bata. Nanlumo nang makita itong duguan. Paulit-ulit na tinawag ang pangalan niya. Sandaling nawala sa sarili dahil ito ang tagpo na palaging napapaginipan noon. Bago mahuli ang lahat, narinig ang pagtawag ng gabay. Doon lang bumalik sa ulirat. Natatarantang ginamot ang bata. Sinunod lamang ang nasaksiyang gawain ng yumaong ina. Subalit hindi ito sapat para maisalba ang kalagayan ng pamangkin. Sa oras na lumipas, kumalat ang lason sa katawan. Nakialam na rito ang gabay. Nag-usal ng salita. Hindi na nagtanong si Arnel kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Tutok na tutok ang atensyon sa pagpapagaling sa bata. Mula sa mga kamay ng diwata, may usok na kumonekta sa katawan ni Bugoy. Kumalat ito mula ulo hanggang paa. Bagyang nangisayang bata, tumagal ang gamutan sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos nakahinga dahil humupa ang kalagayan. Habang binabantayan ng pamangkin, napailing na lamang si Arnel kung ano ang nakita sa panaginip. Nangyari na sa katotohanan. Naalerto ng sumagi ang tanong sa isipan kung sino ang gumawa nito sa bata. Saktong nakauwi si Lorena, nagmamadali sa pagtungo sa tahanan ng kalaro. Ayon sa kwento, naglalaro lamang sila sa bakanteng lote ng tagu-taguan. Nagtago si Bugoy pero nang makita ay sugatan na. Bago yon inamin ng kalaro na may napansin siyang parang aso. Hindi malinaw ang itsura dahil kumilos na parang usok. Walang ibang pumasok sa isip ni Arnel kundi ang aswang na nakalaban. Dumiretso sa lungga ng aswang. Sarado man ang tahanan, alam ng binata na may nakikinig sa loob. Hinamon ng mga ito,
Sinabing tototohanin ang banta. Hindi naglaon lumabas ang matanda. Iho, hindi kami lalaban sa'yo. Bago mo ituro ang isa sa kauri ko, sigurado ko ba na siyang gumawa nun sa pamangkin mo? Alam kong alam mo na hindi lang kami ang lahi ng halimaw sa lugar na ito, hindi ba? Tama, hindi lang kayo. Pero hindi ba kayo lang ang lahi sa lugar na ito na nag-aanyong aso? Malinaw ang sinabi sa akin. Isang aso ang umatake sa pamangkin ko. Napansin ni Arnel ang paglingo ng matanda. Mararamdaman ang galit nito. Nakipagkasundo na ito na mismo ang magpaparusa sa may sala, pero hindi nakinig ang binata. Naisip nito na hindi tutupad at papaalisin lamang sa lugar ang aswang na yun para makatakas sa kasalanan. Hindi nagtagal, walang nagawa kung hindi pumayag. Ang matanda mismo ang kumaladkad sa kauri. Tinitigang mabuti ni Arnel ang figura ng matanda. Kaso nanatili ito sa madilim na bahagi. Ayaw ilantad ang sarili. Nanginginig na nakayuko sa harapan ng aswang. Natigilan dahil masyado pa itong bata. Hindi nalalayo sa edad ng pamangkin. Kagaya ng sinabi ko, hindi pa nahubog ang pag-iisip kaya padalos-dalos ang galaw. Ano man ang gustuin mo sa batang yan, nasa iyo ang pagpapasya. Hayaan mo kong saksihan. Gusto kong makita ang huling yugto ng pasaway na yan. Nagdulot ng pagdadalawang isip ang salita ng matanda. Kahit si Arnel ay naguguluhan. May pagdadalawang isip dahil bata ang papaslangin. Nang masulya pa ng gabay na diwata, nangungusap ang mga mata nito. Pinapaiwatig na hindi edad ang batayan. Kapag may nagawang kasalanan ay dapat magbayad. Huminga ng malalim. Hinugot ang patalim. Pinugutan ng ulo. Hindi tumingin muli ang binata. Nilumok ang nararamdamang awa. Mula sa madilim na tahanan, narinig ni Arnel ang paghagulgol ng mga kauri nito. Kahit ang matanda, mapapansin ang pagbago ng ora. Nalulungkot sa pagkawala ng bata. Namayani ang hinagpis ng lahi. Sa kabila ng ginawa, nagpaabot ng pakikiramay si Arnel bago umalis. Pagkatapos nun, nangamba ang binata na baka maggigante ang lahi. Laking gulat nang malaman na nilisan nito ang lugar. Ang tanging naiwan ay labi ng pinaslang. Nakalibing sa mismong tahanan. Hindi may tatanggi ni Arnel na nakukonsensya sa ginawa. Hindi ugali ang manakit, lalo na kapag bata ang pag-uusapan. Tinimbang ang sitwasyon. Paulit-ulit na sinabi sa sarili na aswang yun. Pinagbantaan si Bugoy. Paunti-unti, nagawang kontrolin ang emosyon. Nanatili pa rin si Arnel. Hindi umalis hanggat hindi napilit ang kapatid na bumalik na lamang sa kanilang lugar. Pinaliwanag ng binata ang sitwasyon. Ginawang halimbawa ang pamangkin sa panganib na nakaatang. Sa takot ni Lorena at Kaloy, sumama sa pagbalik. Sa puntong ito naging maayos ang takbo ng buhay. Humupa na rin ang sitwasyon ni Arnel bilang tagapangalaga ng bato. Huling paalam ng diwata. Saka ito lilitaw kapag may panganib sa paligid. Alisto pa rin ang binata sa bawat oras na lumipas. Sa kabutiang palad, hindi na nasundan ang kaganapan. Nariyan din sina Mang Ino at Mang Jojo para tumulong. Nagsisilbing tagabalita kapag may kababalagan sa lugar. Palihim na susugod si Arnel sa kalaban kapag kinakailangan. Sa paglipas ng panahon, nanatiling ganon ang sitwasyon. Lumilitaw ang gabay na diwata kapag may umaaligid na panganib. Ganito na rin ang buhay ng binata hanggang sa tuluyang nagkaedad. Tagapag-ingat at tagapaghawak ng bato. Kasama ang hindi pangkaraniwang elemento o nilalang na kung tawagin
ay diwatang gabay.